So isang bagay na support para dun sa paglalagay natin ng fascia board. Kaya napakalaki na itong fascia board namin to be considered mga kamastan na dapat may adjustment yan. So dito naman yung fascia board natin na to, kailangan natin naka-adjust pababa. So nabanggit ko na to sa mga previous videos natin. Tingnan nyo to. Tingnan nyo yung gap. Kaya nga tinatanong ng karamihan, bakit daw 2x6? So, ang kagandahan kasi niyan, yung ginagawa namin na meron siyang mga support, to make sure na tuwid yung ating ginagawa. At to make sure na diretso talaga yung ginawa natin na paglalagay ng fascia board. Sabihin na natin, medyo mahirap, matrabaho, pero naniniguro kami. Panibagong araw. Oops. Ito sa may pag-abag. Ayan. So yan yung transformation. Ang taas ng flooring nya. Ayun. So eto, eventually yung nasa plano natin, ito yung main door. Ngayon nag-decide si client natin, ito matatakpan ulit yan. Ito na yung main door nya. Kasi sabi niya, alam nyo naman po, kahit nasabihin natin na may architectural design, may engineer, may engineer tayo na kung saan, kumbaga susundin natin yung mga, kung ano yung nakalagay. So kung napapansin niyo, ayan, dito yung pinaka diretso nya. So ito pa nga, baka mayayari dito, baka matatakpan ulit yan kasi eto, kasi sabi ni madam, gusto niyang ipa-extend dito sa may part na to at gagawin niyang pwesto niya, tapos may tambayan sa taas. So yun yung isang bagay na kailangan namin consider ngayon. So siguro dahil may bulada to, possible baka yung hagdan ko dito pag ganyan na, baka dito ilalagay. Tapos so yun yung mga magiging option pa. Although eto talagang nilagyan ko na to kasi nabanggit niya yon noon. Tapos sabi ko naman baka magbago isip. Ngayon nag-decision talaga siya na maglagay daw ng parang pinakapwesto dito sa terrace sa taas. So ang posibleng mangyari dito, baka may access tayo paakyat. So ito, sabi ko naman sa tropa, pinasarado ko na to. Ayan, pinasarado ko na. At ito lalagyan na ng tawag nito. Yun, yung ganun na bintana. Tapos ito, papabuksan ko to. Ayan. Kaya itong bintana na to, baka mag-move dito, tapos gagawin ng pahaba. Tapos papalagyan ko ng canopy. Yan sa part na yan. So syempre, yung client natin masusunod. Tapos ang isa pa kasi dito, dahil sa paniniwala. So yun yung nire-respeto ko lagi yan. Mayroon tayong engineer design, architect na kailangan sinusunod. Pero kailangan din natin i-consider yung kagustuhan din at paniniwala ng ibang kliyente natin. No? So pag-usapan natin yan mamaya. At ngayon nga, ito yung septic tank natin. Eventually, meron septic tank to. Pero nag-decide ako, sabi ko, ma'am, baguhin na lang natin. Na kung saan kailangan may sarili na talaga siya. Kasi ang kino-consider nila dati yung septic tank nito, CR na to. No? Kaya eto, nagbuhukay kami. Medyo maganda yung lupa nito, kaso nga lang, ang alam ko matubig na to maya-maya lang. No. Nadanumidi di mo. Narabaw-ubog na to eh. Kumbaga no, narabaw tikwana na. Narabaw. Ay. So tatlo to, tatlong chamber, no. Isa, dalawa, tatlo. Okay? So yan yung prinogram ko dito na sukat ng ating septic tank. So dahil mataas naman yung flooring doon, so ibig sabihin hindi na to gaanong lulubog pa. Ayan, napakataas oh. Diba? Ito yung sinasabi ko na kailangan natin kunin yung sukat natin hanggang doon. Okay? So yung pinaka-flooring nung highway. Kaya kung titingnan natin, napakalaki ng adjustment. So ito kasi mababa yan dati. As in mababa. Ngayon, tinaas na natin. So itong bubong na ito may 16 meters yan. Yung nandito, pahaba. Yun, mula doon. So may 16 meters yan. Ngayon, hindi kakayanin nung delivery nung bubong natin. Kaya medyo na-delay onti eh. Ngayon, nakikiusap sila na kailangan hatiin. So siguro ipapahati ko dito sa may dugtungan. Diyan sa may part na yan. So kumbaga buo to. Kumbaga ito, katapat na ito mula doon
para pantay-pantay yung sukat niyan, eh hanggang doon na lang yung dugtong. So yun na lang, antayin natin kasi baka bukas o kaya sa mga susunod na araw may de-deliver na yung bubong nito para may ilagay na spandrel, fascia cover, lahat na, no? So tingnan nyo naman kung gaano katindi, katibay yung ginawa natin dito. Ginawa ng tropa. May ko-correct nyo na naman ako eh. Lalo yung mga bashers ko, sabi, sinong gumawa? Ikaw? Tingnan natin kasi ito, may clean out tayo dito. Ayan yung plumbing, sanitary. So ang pag-uusapan natin sa YouTube channel natin, lalo na paano natin mas pinatibay yung ating mga pagbububong na yan. At the same time, pag-usapan na rin natin yung mga ginawa natin dito. So yun lang yun. Yan ay birthday boy. Ang taas ng flooring natin, no? Ito yung ground natin dati. Tingnan nyo kung gaano siya kataas. So ito na yung sa sanitary natin. So susunod na nilang gagawin dito yung water line. At yung ating tubero, ayan, si Tito Freddy. Ayan nga. Ito kasi, sabi ko, dapat nakaabang na to dati. Ganoon talaga. Kahit nasabihin mo na binabandayan natin, minsan nakakalimutan. Parte yan ng gagawa natin. So ito, may hot and cold. Okay? So yan yung mga ginagawa. Tingnan nyo naman gaano kataas, no? High ceiling natin. Grabe tong topping niyan, napakataas. Yeah. So ito yung dating poso. Yeah. So balik papatakpan ko na lang yan. Pag nabubungan to, palagay ko na rin yung hamba. Kasi kagaya dun sa kabila, hindi ko pa napalagay kasi gusto ko kill and dry. Ang hirap kaya nun yung magpapalagay ka ng hamba tapos mamaya mag-track. Nung paggagawa natin sa bubong, sa trusses. So maraming umaabang dito. Talagang tumaas yung views natin dito dahil sa mga feedback videos natin. Kung saan paano daw naging mas matibay. So pansin nyo yan. Grabe, no? Oh, kahit kalampagin mo yan, kahit na dumaan si Bagyong Uwan, o yan, hindi yan bibigay. So eto yung isang sikreto natin. Hindi naman sikreto, technique naman yan, kung saan lahat ng mga manggagawa naman ginagawa to. So i-share din naman namin yung pamamaraan namin. So pagdating pa lang dito sa may fascia board, tingnan nyo, tuwid na tuwid ho yan hanggang doon sa pinakadulo. So nabanggit ko nga kanina, sa mga susunod na araw, pag na-deliver na yung bubong natin, ay makikita nyo na ho yung ganda na itong bubong na to. So ang ibig ko sabihin, lahat ng mga paglalagay na ho ng fascia board natin, fascia cover natin dito, hindi na magkakaroon ng problema. Bakit nga ba? Dahil dito. So isang bagay na support para dun sa paglalagay natin ng fascia board. Kaya napakalaki na itong fascia board namin to be considered, mga kamasta, na dapat may adjustment yan. So ito, ang sukat lang nito 70 cm to dahil yung bakod. So hindi naman kami pwedeng pumigit pa sa 70 cm dahil baka mamaya magka-problema to pagka natabihan to ng building. Syempre kami mananagot niyan. So yun yung isang bagay, kailangan mo i-consider yung kapitbahay mo. Huwag yung patayo ka ng patayo. Yun lang yun, no? So yan yung pagitan. So ibig sabihin kukunin natin yung 70 cm and then the rest puro 1 meter na to. Standard na 1 meter. So dito lang, hindi naman pwede na 1 meter doon tapos dito magsa 70 cm maglalagay ka ng gutter doon. So hindi pwede yon. Mahirap na trabaho yon. At isa pa ay pangit na. So dito naman yung fascia board natin na to, kailangan natin naka-adjust pababa. So nabanggit ko na to sa mga previous videos natin. Tingnan nyo to. Tingnan nyo yung gap. Halos nasa 5 cm. Naglagay ka ng fascia cover, umangat siya ng bahagya ng mga 1 inch o kaya 2 cm. Tapos naglagay ka ulit ng metal paring dito na 2 cm din yung kapal. So kailangan mo i-consider yung mga bagay na yon to make sure na hindi mako-compromise yung baka mamaya kakatingin mo yung spandrel na yung metal paring na ilalatag mo dyan dahil mababa itong rafter natin. Kasi itong rafter kasi natin, hindi naman pwede nakatingin mo to at idadaan mo yung metal paring dyan. So yun yung mga bagay na kailangan mo siyang i-consider, no? Hindi pwede na, uy, madali lang katingin yan, kayang-kaya natin yan. Hindi yon. So dapat hindi ka nagbabawas ng lakas. Kasi oras na nabawasan yan, magiging malaki yung epekto
pagdating sa bubong natin. Kaya nga tinatanong ng karamihan, bakit daw 2x6? Naniniguro kami mga kamusta na dapat matibay din yung ginagawa natin. At ang isa pa, sinusunod namin kung ano po yung nandun sa may plano. Hindi po yung naglalagay lang tayo ng kung ano-anong mga bakal dito, baka mamaya etong mga to 1.2 lang, mahina yon. So etong mga C5 lens natin na to 1.5 lahat yan. Kaya kung titingnan natin, silipin natin, no, hindi naka 0.5 yung camera ko, pero dire-diretso po yan hanggang doon sa pinakadulo. Ganon din to, tingnan nyo yan, fascia board pa lang ho yan, no? So ang kagandahan kasi niyan, yung ginagawa namin na meron siyang mga support, to make sure na tuwid yung ating ginagawa at to make sure na diretso talaga yung ginawa natin na paglalagay ng fascia board. Yan ang kagandahan niya. So sa amin kasi, sabihin na natin, medyo mahirap matrabaho, pero naniniguro kami. Kasi ang iniiwasan natin dito ay yung doble trabaho, doble gastos. Kapag ka doble trabaho, doble gastos yan. Lalo na kapag straight contract yan. Okay? So itong mga support natin, ayan. Yung tinatanong ninyo kung hindi daw napipinturahan, napipinturahan po. So ito naman, hindi na namin pininturahan to. Alam niyo bakit? Ito naman po GI. Usually lang naman kasi kung bakit kinakalawang ang mga C5 lens natin dahil dun sa mga pinag-weldingan o kaya pinag-ispatan. Kaya nga lahat ng mga ginamit namin dyan, pinag-weldingan, talagang pinipinturahan namin yan ng primer to make sure na hindi siya kakalawangin. So isang bagay din kasi kung bakit C5 lens ang ginamit namin dito, to make sure na hindi rin kakalawangin yung loob niyan. Kasi alam niyo po yun, yung nagiging problema kasi natin pagdating sa mga C5 lens, o kaya naman, hindi pala C5 lens, tubular. Kaya nga nabanggit ko dati kung bakit hindi ako gumagamit ng tubular, dahil kapag kayan nasundan ng tubig sa loob ng tubular, possible mamaya nagtataka ka na, natutunaw na pala yung tubular na yon, dahil alam nyo naman, yung rain ay mayroon siyang acid na kung saan maaaring makasira doon sa mga bakal natin. Okay, so ayan, konting pasilip lang mga kamusta. At ngayon nga, ayos na. So ito naman yung sinasabi ko, mas matibay kasi pagka ganito. Yan, syempre yung suporta, dalawa na yan. At kasi kung nakatalikod to, useless lang. So hindi yan useless na ngayon, di ba? So yun yung punto ko dyan, okay? Ayan, kita nyo yung pintuan doon sa dulo. Yun yung isang reason kung bakit kailangan na may lipat yung pintuan. Sabi ko naman, ako hindi ko na question yan pagdating sa mga ganyan. Although yung disenyo natin baga nandun na yung ganda, no? Pero pwede pa rin naman natin pagandahin kung sakali man, kasi ililipat talaga natin dito. So kaya pa rin natin pagandahin yan at hindi naman mababawas yung daanan dito kasi sarili niya naman to. So may konting landing lang dyan, ayos na. So yun naman yung importante. At ito may plano pa naman si madam dito, kaya sabi ko naman sige, okay lang. So isang bagay lang na sa paggagawa natin, hindi pwedeng hindi yung kliyente ang masusunod. Consider natin.